Dimples. At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Isa nga po sa pinakamabibigat na punto sa buhay ng isang magulang ay ang mawalay sa kanilang anak para bumuo ng sarili nilang buhay. Pero paano nga ba lalagpasan ang pangungulila sa pagitan ng magulang at ng kanyang mga anak? Yan po ang idinulog ng ating letter sender ngayong umaga na si Victoria. Dear Dimples, ako po si Victoria, isang 75-year-old senior citizen dito sa San Juan. Ang pangalawa ko pong anak ay 5 taon nang naninirahan sa Amerika kasama ang kanyang pamilya. Sa mahal ng pamasahe ay isang beses sa makalawang taon lang sila umuwi. Kung kaya't halo-halong emosyon ang nararamdaman ko kapag uuwi sila. Pagdating ay sobrang masaya, ngunit pag-uwi naman ay sobrang lungkot. Lahat ng 4 kong anak ay may sarili ng pamilya. Kami na lang ng aking asawa ang magkasama sa nooy maingay at magulo naming bahay. Paano po ba gagaan ang pangungulila na nararamdaman namin? Nagmamahal, Victoria. Maraming salamat po sa inyong liha, Mami Victoria. At para magbigay po ng inspirasyon at payo sa inyo ngayong umagang ito, may inibitahan tayong sigurado akong makaka-relate po sa inyong kalagayan. Panoorin po natin ito. Love you. God bless you. Of trees, and all will be alright in time. From waves overgrown come the calmest of seas, and all will be alright in time. At para nga po magbigay payo sa inyo, makakasama natin ang pamilya Lugto. Good morning po mga kapatid. Good morning. Mami Teresita, Irene, and Randy. Good morning O wala pa man. Grabe na yung mga mata natin lahat dito. Ako naman ay nakaka-relate dahil po ang aking panganay na anak ay nasa Australia na 3 years na po siyang nandoon, having her life. Nagkolehiyo siya noon at in 2 weeks ay graduation rites na niya. But today is not about me. Today is about you. So nakita po natin yung video kanina at nag-viral nga ito. Ito ay palagay ko kaya siya nag-viral kasi maraming mga magulang ang nakaka-relate. So whether OFW man ang kanilang mga anak or mga nag-asawa na, basta umalis ng tahanan ng ancestral home, laging may pangungulila talaga ang magulang. Kasi para sa magulang, palalakihin mo mga bata para maging maayos ang pag-alis nila. Tama ba, Mami Teresita? Opo, Ma. Mami Teresita, ipakilala niyo po muna ang inyong mga sarili sa atin. Kayo po muna. Magandang umaga po, ma'am. Opo. Magandang umaga sa lahat. Lalo na sa lahat ng nanonood ng programa ni Ma'am Dimples na kapatid. So, Mami Teresita, ilan po ang anak ninyo? Ang anak ko ay 3 babae. 3 babae. So, sinong panganay? Ang Si Ate Irene ang Yes, panganay. opo. And then, Si Randy po, yung sumunod po Randy sa akin. sumunod. At yung OFW na nasa Abu Dhabi ay si Nashel Ira. Nashel Iron. Okay. Para naman po kay Ate Irene, ano? Kasi pinasilip mo sa amin yung video na yon. Ito, lakas mo naman, ano ba yung buhay pamilya ninyo bago umalis yung inyong bunso? Bago umalis po. Nako, sa bahay po, typical family po kami. Nandyan po yung magugulo kami, makukulit, maingay. Sabi nga po ng nanay ko dati, sana po sabi niya, para akong nanganak ng 3 lalaki. Sa sobrang gulo po namin talaga. Pero habang tumatanda po kami, nabawasan po yung pagtatampuhan namin, pag-aaway. Siguro po dahil lumalawak na po yung pag-iisip namin, napalitan po ng mas minahal po namin yung isa't isa, na yung tipong pag aalis lang yung isa, kunyari nag-asawa na po kami, pupunta lang siya sa bahay nila, parang malungkot, parang gusto namin lagi po kami magkakasama. Ganun. Paano niyo nagawa yan, Mami Teresita? Kasi lahat ng tao yan ang gusto sana, ang dream home na yung bang ayaw nang umalis ng mga anak mo. Siguro po, nung ako ay bagong kasal at nagkaanak ng Irene, Randy at Nashel, bago po ako umalis ng bahay, wala po kaming katulong, ako lang po, isang guro ako. Bago po ako umalis ng bahay, ariglado po ang lahat. Susundin sila ng school bus, tapos pagdating nila sa tanghali, andun ang pagkain, pagkatapos pagdating ko sa gabi, takot sila dahil yung mga nilabang ko sa umaga,
tatanggalin na nila sa sampayan, sasabihin, ayun na si mami, ayun na si mami. Kaya siguro, yung mga ginawa kong maganda, na-adapt ng mga anak ko. That's right. Si daddy naman po, paano ang dynamics ninyo sa Ay, bahay? nako, ang mister ko, mulat sa pool, ang una niyang tinuro sa 3 kong anak, respeto. Yung pagbe-bless, pagmamagandang gabi, umaga sa mga nakakatanda. At nagagalit siya kapag nakalimutan kasi mga bata, nakalimutan mo mag-bless sa ganito. Yun ang talagang number 1 na itinuro ng daddy nila, yung pagrespeto. Yun. Mami, sa inyo po, yung inyong bunso ay isang OFW. No? Kwentuhan nyo naman po kami tungkol dun sa kanya. Bakit naging OFW siya? Bakit niya ginustong Siguro, umalis? kasi po, nung maliit siya, pangarap niya, lagi niya sinasabi, Mami, gusto ko little princess ako, punta ako sa abroad, ganun. Kaya nung nakatapos siya ng pag-aaral, ang gusto niya talaga maging journalism. Kaya lang, in-insist namin na mag-nurse siya, mag-nurse, ganun po. Kaya nung nagustuhan niya na, sabi niya, Mami, nag-apply siya mag-isa na wala kaming kaalam-alam. Pagdating na lang niya, Mami, natanggap po ako, ganito, ganyan. Sabi ko, kaya mo kasi 23 ka lang. Sabi niya, Mami, sige, pipilitin ko. Ayun, yun ang umpisa ng pagpunta niya doon, na marami siyang, bilang Pilipino, marami siyang paghihirap bago siya naka-adjust talaga. At ito na nga, Mami, 10 years na po siyang nasa Abu Dhabi, no? Itong bunso niyo. Bakit ninyo naiiyak pa rin kayo or siya every time na aalis? Hindi ako naiiyak nang dahil Ayaw mo? ayaw ko siyang umalis. Naiiyak ako kasi 2 kong anak, kapiling ko, may sarili na silang mga bahay. Wala sila, kami lang ng mister ko ang nasa bahay. Kumaga parang nakabukod na po ang lahat ng anak ninyo. Oo, wala akong sa kanila. Ang iniiyak ko kasi mapipil ko na naman, nag-iisa ang anak ko, bunso siya, magluluto siya, maglalaba siya, magdadrive siya doon sa pupuntahan niya, magtatrabaho siya, magkakasakit. Yun ang iniisip ko lagi na tuwing aalis siya, sasabihin ko sa sarili ko, ito ang anak ko, tumutulong sa akin. Pagkatapos hindi ko siya mapagsilbihan. And because ang language of love mo talaga, Mami, ay service na kagaya ng kinikwento mo kanina. Kay Randy, paano nabago yung relasyon nyo nung nag-ibang bansa yung bunso ninyo? Kasi I would imagine sa tatlo, you're like a pack. You're like a squad. You're always doing things together. Nung umalis siya, paano nabago yun? Actually, wala pong nabago. Ang nabago lang, hindi namin siya kasama physically. Kasi po, yung communication is consistent. Number 1 po talaga yung communication. Kaya thankful kami sa technology, social media, na kasi po si Neshel, kada papasok, pasok na ako, mag-message po talaga siya. Nasa bahay na ako, talagang consistent po yun. So feeling ko kami, hindi namin nararamdaman na hindi namin siya kasama. Siguro physically wala, pero emotionally, spiritually, mentally, kasama namin siya. That's right. Kaya parang hindi naman po namin siya talaga, hindi natin masasabi na hindi namin siya nakasama. At syempre ito, gaano kahalaga sa inyong dalawang anak na hindi nawawala yung connection ninyo or communication ninyo sa magulang ninyo? Kasi pareho kayong may mga pamilya na, and sinasabi nila, understandable naman daw yun kung hindi mo masyadong makumusta ang magulang mo. Pero sa inyo, hindi ganon. Sobrang mahalaga po ng communication talaga. Kasi ang mga magulang po natin, hindi yan nagpapakita minsan na malungkot sila. Pero deep inside, pag uuwi na po kami, kunwari magkakasama po kami, dumating po si Neshel, magkakasama po kami sa isang bahay. 2 weeks po si Neshel na bakasyon, 2 weeks rin po kami magkakasama. So once na mag-uuwian na po, naiiyak rin po ako, pero nakikita ko po na nandyan si Mami, iiyak, si Daddy. Nasa kabilang lang naman po kami, nasa Las Piñas lang ako, sila Cavite, siya Imus. Pero makikita mo po yung lungkot nila, yung pangungulila pa rin nila sa mga anak nila. Kaya buti na lang po, tulad ng sabi po ng kapatid ko, meron na po tayong video calls. So, lagi-lagi po walang palya, tinatawagan po namin si Mami. Lalo na po yung kapatid ko, proud po talaga ako kay Neshel kasi kahit po nasa abroad siya, talaga pong walang absent ang pagtawag niya sa mga magulang ko. Everyday po talaga para mga musta, tanungin yung kalagayan nila, si Daddy, yung sakit ni Daddy. Oo. Alam mo, ako talaga nabibilib ako sa ganyan kasi hindi madaling gawin yun. At hindi lang sina Randy at Irene ang may mensahe po sa inyo, Mami. Meron pa pong ibang magbibigay na mensahe. Panoorin po natin ito. Good morning po mga kapatid.
Good morning po to Miss Dimples at sa lahat po ng bumubuo ng Good Morning Kapatid. Ako po si Nashel, ako po yung bunsong anak ni Mama Shella at Daddy Nestor na isa pong OFW dito sa Abu Dhabi, UAE. To my parents, Ma and Dad, thank you for always looking after us and raising us to be loving, respectful, and responsible individuals. Sa mga kapatid ko, Ate Irene, Ate Randy, mga brother-in-law ko po, Kuya Charles at Kuya Don, maraming salamat sa pag-aasikaso sa kanila, lalo na sa mga kailangan nila, lalo na pag wala ako. Mahal ko kayong lahat. At sa mga kababayan natin na OFW, please never miss an opportunity to come home, to take vacation from work whenever you can. Spend time with your family, make great memories kasi you'll never know, lalo na sa mga katulad ko na may magulang na senior na, you'll never know kung gaano nila tayo kamahal. Ipafeel natin sa kanila na mahal natin sila. Ganda, Mami. Mami, ano masasabi mo sa video na yun? Na-surprise ka ba? Na-surprise ako kasi kasi talagang anak ko niyan. Pag nagising sa umaga, good morning, Mami, Daddy. Kumain na ba kayo? Ganito, ganyan. Mami, papasok na ako. Mami, ito, nakauwi na ako. Mami Teresita, alam mo, ang pinakagusto ko po na nakikita sa pamilya ninyo ay kahit na sobrang close-knit ninyo at talagang tight ang inyong relationship as a family, hindi ko nakita na tinigil ninyo ang mga pangarap ng mga anak ninyong magkaroon ng sariling pamilya, bumukod, at lalong-lalo na kay Rachel na ano na siya, no? Nandoon na siya, 10 taon na. Siguro sa akin na lang, what is your very quick advice for Victoria na parang nangungulila sa kanyang anak? Siguro ang maa-advise ko kay Ate Victoria, dasal. Dasal na ang anak namin, pinili nila yung ganoong lugar. Hindi para sa amin para mabubuo siya ng pamilya niya. Kaya kung tatagan, hindi na tayo, sa ngayon hindi na masyadong nalulungkot dahil hiwalay sa atin ang mga anak natin. Merong social media, madali niyang kontakin ang anak niya, at marami pang bagay, kaya yan ang pinasasalamatan ko. Kasi nung araw, nung panahon ko, letter lang. Bago dumating sa'yo, 2 weeks, 1 week. Pero ngayon, pag nalulungkot ka, call mo lang. Anak, nalulungkot ako, ganito. Hindi yung after ka sa pera, di ba? Hindi after sa pera Kasi yung iba, kaya ang anak mo, masaya ka, meron kang perang natatanggap, may alas. Hindi, never ako nag-ask sa anak ko na kahit itong 2 taon, never ako nag-ask na bigyan niyo ako ng ganito, 1,000. Anak, ibili mo ako ng alas. Hindi. Ang nagpasaya lang sa akin, yung pagiging mabait nila, maka-Diyos, nagmamahalan sa isa't isa. Yun ang dinadasal ko sa Panginoon na huwag mawala ang pagmamahalan at pagtutulungan ng bawat isa sa aking 3 anak. Ang ganda. Mami Teresita, maraming salamat, Irene and Randy. Maraming salamat for inspiring all of us. At maraming mga kapatid natin na na-inspire sa inyong pamilya. Salamat po. At sana ay marami pang mga magulang ang magmahal ng kagaya ninyo at marami pang mga anak ang kagaya ninyo. Thank you sa Pamilya Lugto. Thank you. Salamat po. Abangan pa ang ating mga susunod pang kwento ng inspirasyon dito lamang po sa Dear Dimples. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.